Ako si Primo Numbra. Ang istorya natin ngayon ay hango sa kasaysayan ni Aljon ng Maynila. Narito ang kanyang kwento. Nagsimula ang lahat nang alukin si Aljon ng kanyang tiyuhing si Nestor na magtrabaho sa Boracay. Tambay lamang si Aljon ng mga panahong yon. At sa edad na 19 ay wala siyang trabahong mapasukan. Dahil na rin sa mataas na standard ng mga kumpanya sa Maynila. Kaya naman, nang alukin siya ng kanyang tiyuhin na isang manager sa Boracay, ay agad siyang pumayag. Isinama si Aljon ni Nestor sa Aklan para nga magtrabaho bilang tourist guide o tourist assistant. Malaki naman daw kasi ang kita, kaya masayang sumama si Aljon sa kanyang tiyuhin. Sakto ito, Aljon. Pag-uwi natin bukas, tsak na matutuwa ka. Madali lang kita may papasok bilang tourist guide. I-assist mo lang naman yung mga bisita. Malaki-laki ang sahod doon. Baka mabigyan ka pa nila ng tip, dagdag kita rin yun. Depende sa performance mo. Sige ho, Chong. Gusto ko na nga rin talaga magkatrabaho. Ang hirap kasi nung walang pera eh. Kinabukasan, narating na nga nila Aljon ang lugar. Talagang namangha si Aljon sa ganda ng lugar. Ang lugar ay tila isang paraiso. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa tahanan ng kanyang tiyo Nestor. Aljon, nandito na tayo sa bahay. Simula ngayon dito ka natitira kaya wala kang magiging problema. Opo, Chong, salamat talaga. Chong, alam niyo ang ganda ng lugar na to. Grabe, para talagang sa panaginip lang yung lugar. Ang ganda, grabe. Ganyan talaga ang mga nagiging reaksyon ng mga first time na nakakakita sa lugar na to. Siya nga pala. Sa susunod na araw ka na magsisimula, ha? Kailangan mo munang mag-adjust, pag-aralan ng mabuti ang buong lugar bago ka sumabak mismo sa pagiging tour guide. Alam mo na, para may alam ka sa mga pasikot-sikot. Huwag ka maglala. Bukas sa bukas tuturuan kita. Basta ikaw lang bahalang mag-note, maglista ng mga ituturo ko sa'yo. Opo, Chong. Wala akong problema. Tsaka mabilis naman ako kung pumikap. Ako po ang bahala. Kinuha ng kanyang tiyuhin ang isang tasa ng kape. Tinapik si Nestor sa balikat at lumabas na ng bahay. Sige. Kumain ka na muna dyan. Alam kong gutom ka sa layo ng biniyahe natin. Sige, Chong. Maraming salamat po ulit. At nagsimula na nga ang pagtuturo sa kanya ng kanyang tiyuhin kinabukasan. Inilibot siya nito sa buong resort. At kagaya ng una niyang pagkakakita dito, manghang-mangha si Aljon sa paraisong kanyang narating. Nang matapos ang maghapon, ay naging pamilyar na nga si Aljon, hindi lamang sa paligid ng resort, kundi ganoon na rin sa iba't ibang lugar sa labas nito. Makalipas ang 2 araw, ay suot na ni Aljon ang kanyang bagong uniforme bilang tourist guide. Maagang maaga pa lang, ay nakaabang na si Aljon sa harap na resort. Nag-aabang sa mga parating na kliyente. Makalipas ang ilang minuto, ay napansin ni Aljon ang isang lalaki na nakatingin sa kanya. Halos kaedad lamang niya ito. Ang lalaki may inaalalayang isang matandang lalaki na pababa ng tricycle. Medyo napakunot ang noo ni Aljon na makita niya matanda. Mahaba ang puting buhok nito. Mapayat. Tila ba'y butot balat na lamang ito. Grabe naman ang itsura na matandang to. Parang kalansay, parang patay na nabuhay. Teka, papalapit dito yung kasama niyang lalaki. Pre, ako nga pala si Aljon. Bagong tourist guide dito. Ako naman si Kenneth. Mukhang bago ka.
Saan ka nakatira? Oo, kasi simula ko lang talaga ngayon. Tiyuhin ko yung manager dito, si Mang Nestor. Taga Maynila talaga ako. Pero sa ngayon, doon ako sa kanya nakatira. Ganun ba? Alam mo, nakakatuwa rito. Tsak na matutuwa ka dahil malaki ang pasahod sa mga tourist guide dito. Siguradong tiba-tiba ka. Basta sipagan mo lang. Siya nga pala, yan si Mang Dolfo. Ipapaubaya ko na siya sa'yo. Ikaw nang bahala sa kanya. Bali siya ang magiging unang kliyente mo. Siya nga pala, taga-Balagbag din ako. Doon yung bahay ng tiyuhin mo eh. So bali magkabaryo lang tayo. Oo nga. Balagbag nga pala yung pangalan ng lugar na yon. Sige, ako nang bahala kay Mang Dolfo. Salamat pare. Wala yon, sige. At sinamahan na nga ni Aljon si Mang Dolfo sa loob ng resort. Ginampanan niya ang kanyang pagiging tourist guide. Ngunit, may napansin si Aljon. Parang wala sa sarili ang matanda. Nang tingnan niya ito ng malapitan, tansya niya ay nasa 70 o 80 anyos na ito. Sa pagkakatingin niya dito, ay meron siyang isang bagay na napansin na nagpagulat sa kanya. Hindi niya alam kung imahinasyon niya lamang, pero tila baliktad ang refleksyon niya sa mga mata nito. Pambihira. Bakit ganun? Totoo ba yung nakita ko? Ayoko naman tingnan siya ulit. Nakakahiya naman. Baka sabihin tinititigan ko siya ng tinititigan. Naku, baka mapahamak pa ako. Wala yun. Kuni-kuni ko lang yun. Nilapitan na nga lamang ni Aljon ang matanda upang alokin ang kanyang serbisyo. Sir, igagala ako na ho ba kayo doon sa may tabing dagat? Tumingin lamang sa kanya ang matanda at umiling. Nagtaka naman si Aljon. Ang bihira naman itong matandang to. Ayaw mamasyal. Ano pang pinunta niya dito sa Boracay? Grabe. Yun na. Tuloy-tuloy na naglakad papunta dun sa hotel. Bahala na nga siya. Nang masamahan na ni Aljon ang matanda sa kanyang kwarto, ay umalis na si Aljon. Makalipas ang ilang araw ng Lunes, maagang nagising si Aljon dahil sa sunod-sunod na tawag mula sa labas ng bahay. Aljon! Pre! Andiyan ka ba? Dito ba yung sinabing bahay ni Aling Isay? Taga rito raw si Aljon eh. Pero wala naman sumasagot. Aljon! Uy, Aljon! Nang mga sandaling yun ay nagbukasan ng pintuan si Aljon. Kenneth, ikaw pala. Ayun! Ay, tamang-tama. Akala ko pa naman, mali na ako ng bahay na pinuntahan. Wala ka bang gagawin ngayon? Pare, may ipapakisuyo kasi sana ako eh. Sige, ano yun? May alam ka ba sa pag-i-electrician? May papagawa kasi sana si Mang Dolfo. Yung kilala ko kasi may racket ngayon eh. Magbabayad ng extra yung matanda. Ganun ba? Naku, saktong-sakto, magkakapera ako. Marami akong alam sa pagkukumpuni ng kuryente, pre. Ayun! Perfect! Sige, tara, ikaw na lang sasama ko. At sinama na nga ni Kenneth si Aljon. May nabiling maliit na bahay ang matanda sa isla. Doon sila nagtungo. Medyo may kalayuan ito sa resort. At nasa medyo liblib na bahagi ng isla. Kaya halos wala itong kalapit na bahay. Malayo-layo pala itong bahay ni Mang Dolfo. Nasa gitna na tayo ng kakahuyan, pre. Oo. Pero huwag ka mag-alala. Andiyan lang yun. Paglagpas dyan sa may puno ng nyog. At tulad nga na sinabi ni Kenneth, ilang hakbang lamang ay namataan na nila ang bahay ng matanda. Wow! Ganda! Oo, pre. 4 na kwarto yan. At meron pang basement. Hindi ko nga alam kung ba't may basement eh. Pero ibig sabihin,
mapera yan si Mang Dolfo para magpatayo pa siya ng bahay dito sa Bora. Pero alam mo, nakakatuwa rin kasi parang napaka-humble niya, no? Pero mo, wala siyang kotse ginagamit. Nagtatricycle lang siya sa pagpunta sa kung saan-saan dito. Oo, yun ang isa rin sa mga katangian na pansin ko dyan kay Mang Dolfo. Pero alam mo ba, meron pang interesanting katangian niya matandang yan. Alam mo, pag araw, mahina ang paningin niya at ang pandinig niyan. Pero pagdating ng gabi, Diyos ko, daig pa ng tenga niya yung tenga ng aso sa sobrang talas. At yung mata, mahihiya ang pusa sa talas ng paningin niyan. Talaga? Grabe pala, no? Oo, pero niyaan ko na. Ang importante lang naman sa akin, maganda siya magbigay. Kaya pala mukhang bago yung cellphone mo, ah. Biglang merong kakaibang naramdaman si Aljon. Pare, saglit. Wala ka ba napapansin? Ano? Anong napapansin? Ay, kanina ko pa kasi nararamdaman na parang may nakatingin sa atin eh. Tsaka parang may nasunod sa atin. Ano? Wala naman ako napapansin ganun. Sa pag-uusap na yon, ay biglang merong dumaang mabilis sa hindi kalayuan sa kanila. Sabay na napatalo ng dalawa. Pambira ka naman, Aljon, oh. Tinan mo, pati ako nagiging nervyoso. Ano bang nervyoso sinasabi mo? Nakita mo naman may tumalon doon, diba? Baka naman mamaya ano lang yon, aso lang yon o kung ano man. Ay, tumigil ka na nga sa mga sinasabi mong ganyan. Halika na, tuloy na tayo. Nang ilang hakbang na lang ang layo nila sa bahay ng matanda, ay biglang umihip ang hangin. Dala ng hangin ng isang kakaibang amoy. Ano ba naman yung amoy na yun, Kenneth? Ang baho. Ang lansa. Nakakasuka. Oo nga eh. Hindi ko rin alam kung saan galing at kung ano yun. Sa kabila ng sitwasyon na yun, ay nagdesisyon ng dalawang tumuloy na sa loob ng bahay. Pagpasok nila, nakita nila sa may bandang kusina ang matanda. Nakatungo ito sa isang banga na tila may hinahanap. Mang Dolfo, kasama ko na ho itong si Aljon. Siya ho ang magkukumpini doon sa kuryente. Naghintay ng ilang sandali ang dalawa. Ngunit wala silang natanggap na tugon mula sa matanda. Mabuti pa, pre. Puntahan mo lang yung kontador. Napakabitan na kasi namin to ng kuryente eh. Pero siguro may lumuwag lang doon o kung ano man, kaya nawala ang ilaw. Tumango si Aljon at tinungo na nga ang sinasabi ni Kenneth. Ang isang napansin ni Aljon ay walang kagamit-gamit ang bahay. Tanging sofa lamang, upuan at lamesa sa kusina ang kanya nakikita. Ang isa pang napansin niyang kakaiba, nang nilingon niya ang lababo, wala itong gripo. Nilingin niya rin ang paligid at maging sa labas ng bahay. Wala siyang napansing tubo ng tubig. Hala, pambihira. Walang tubig sa bahay na to. Paano ang pagligo dito kung walang tubig? Ay nako, bahala siya kung gusto niya mamaho. Buhay niya naman yan. Asan na ba yung kontador? At nakita na nga ni Adjo ng kanyang kukumpunihin. Nako, grabe pala ang pagkakasetup nito. Kenneth, pre! Oh! Medyo matatagalan ako rito. Mukhang hindi ayos yung pagkakagawa nung electrician na nagkabit nito eh. Ganun ba? Sige pare, ikaw na bahala. Okay.
At sa dami ng mga dapat ayusin, ay inabot na si Aljon ng tanghali. Niyakag siya ni Kenneth na kumain. Pre, tama na muna yan. Tara na, manangalian muna tayo. Siguradong gutom ka na. Baka bigla ka pang mawala ng malay dyan. Sige pre. Gutom na nga ako eh. Bakit pre? Parang may hinahanap ka. Si Mandolfo ba? Niyaya ko siyang kumain eh, pero sabi niya hindi daw siya nagugutom. Kaya hinayaan ko na lang. Ako na nagluto ng pagkain. Ano? Nakapagluto ka? Wala naman akong nakikita lutuan dito ah. Loko syempre. Nakabox pa yung mga gamit niya. Saka sabi niya wala siyang balak na mag-ayos ng gamit dahil hindi naman niya gagamitin yung mga yon. Pre, nakausap mo siya? Oo. Bakit? Nagsasalita pala siya? Hindi ko nga siya nakausap man lang. Nung tinur ko siya dun sa sa resort. Loko. Nakakapagsalita naman yung matanda. Medyo tahimik lang talaga. Minsan nga, sumesenyas lang siya gamit ang kamay niya eh. Nung minsan kasi magsalita siya, walang nalabas na salita sa bibig niya. Parang nataka pa nga siya kung bakit eh. Hindi ko alam kung medical condition niya yon. Pero siguro dahil doon, mas pinili niya na lang na kamay na lang ang kanyang pangsenyas tuwing may gusto siyang iparating. Ang sinasabi mo ba yung mga senyas sa kamay? Yung ginagamit ng mga hindi nakakapagsalita? Oo, ganun nga. Kaya pala. Nung nandun kami sa resort, halos hindi niya ako pinagkakakausap. Well, totally hindi niya ako kinausap. Kasi nga iniisip niya baka hindi ako marunong ng mga senyas-senyas na yon. Pero ang galing mo pre nakakaintindi ka pala ng ganun. Oo, tinaruan ako ng pinsan ko eh. Teacher kasi yun ng mga special child. Kaya medyo marunong ako kahit papaano. Habang nagkukwentuhan, nakaramdam na naman ng kakaiba si Aljon. Parang may nakatingin sa kanila. Kaya nagpalingalinga siya. Pero wala siyang nakita. Hindi na lang niya sinabi yun kay Kenneth. Dahil baka hindi na naman siya paniwalaan nito. Nagdesisyon na lang si Aljon na tumayo at muling ituloy ang kanyang ginagawa. Pre, maano na ako sa'yo Ikaw nang bahala rito. Kailangan matapos ko na yung linya ng kuryente. Baka kasi abutin tayo ng dilim, mahirap. Tsaka hanapin ako sigurado ng tiyuhin ko. Di pa naman ako nakapagpaalam sa kanya. O sige pre, ikaw bahala. Inabot ng 5:00 ng hapon si Aljon upang maayos ang mga dapat ayusin sa linya ng kuryente. Grabe. Ang salimuot ng pagkakakabit ng mga linya dito nung unang electrician Pambihira talaga. Pinahirapan ako nito. Kenneth. Okay na pre. Lumapit sa kanya si Kenneth na may dalang kape at tinapay. Pasensya ka na pre Hindi na kita natulungan. Wala naman kasi akong kaalam-alam sa mga ganyan Baka madisgrasya ko pa kung nakailan pa ako. Siya nga pala, merienda ka muna. Ayos lang pre. Kayang-kaya ko naman. Salamat nga pala dito. Habang nagme-merienda at nagpapahinga, ay may asong lumapit kay Aljon. Nang mga sandaling yun ay nasa labas sila ng bahay ng matanda. Shoo! Uy, alis! Pambihirang aso to. Pilit na tinataboy ni Aljon ang aso. Pero ayaw nitong umalis. Inangilan siya nito. Hanggang bigla itong tumahimik na tila natatakot. Nabahagang buntot ng aso. Kasabay nito ang pag-ihip ng malakas na hangin. Na muli na namang may dalang masangsang na amoy. Kumalat ang amoy sa paligid. Naamoy yun ni Aljon at ni Kenneth. Grabe, yan na naman
Ano kaya yun? Nang mga sandaling yun ay napalingon si Arjun sa bintana. Doon ay nakita niya si Mang Dolfo. Nakatingin ito sa kanya. At may napansin siyang kakaiba. Bigla nanindig ang balahibo ng binata. Dahil nakita niya ang itsura ni Mang Dolfo. Kumaripas naman ang takbo ang aso palayo sa kanila. Nanginginig ito at bahagang buntot na tila ba takot na takot. Umalis naman si Mang Dolfo sa bintana. Doon ay nagsalita si Arjun. Pre, ba't ganun ang itsura ni Mang Dolfo? Nakakakilabot yung tingin niya. Tsaka, ba't parang ganun? Ba't parang walang guhit yung pagitan ng labi at ilong niya? Bira ka naman, oh. Ano ba naman yung mga napapansin mo? Guni-guni mo lang yan. Pre, mabait si Mang Dolfo. At tulad ng sabi ko sa'yo, galante siya magbigay. Okay, sige. Pero, ano kaya nangyari dun sa aso? Ba't nung una, ang tapang-tapang niya, inaangilan niya tayo, tapos biglaan na lang parang takot na takot. Napansin mo naman, di ba? Kanino ko pa tinataboy, ayaw umalis. Tapos, humangin. Kumalat yung hindi magandang amoy. Yun, bigla na lang nabahag yung buntot, nanginig, tapos tumakbo ng mabilis. Saan kaya siya natakot? Pre, hindi kaya kay Mang Dolfo? Oo nga, pre. Napansin ko nga yung pag-ihip ng hangin na sinasabi mo at yung amoy na naman na yon. At napansin ko rin na pagkatapos nun bigla nang tumakbo yung aso. Baka tiyempo lang yun. Coincidence, ika nga. At si Mang Dolfo, huwag mong pinag-iisip yun. Mabihira ka naman, no? Alam mo, umuwi na tayo. Baka hinahanap na rin ako ng nanay ko Gagabihin na tayo nito pag hindi pa tayo umalis. Tapos ka na naman doon sa ginagawa mo, di ba? O sige, diyan ka lang. Kunin ko lang yung bahay ni Mang Dolfo sa'yo. Tapos sibat na tayo. Sige pre, maraming salamat. Ihintayin na lang kita rito sa labas. Makalipas ang halos 20 minuto, ay nakita na ni Arjun na lumalabas sa pintuan si Kenneth. Nakangiti ito. O pare, sabi sa'yo galante si Mang Dolfo. O etong bayad sa'yo. Tapos binigyan niya pa ako ng tip. Ha, usay, tara. Nang binilang ni Arjun ang pera, napansin niya, doble ito sa standard na bayad para sa mga elektrisyan. Galante talaga pala si Mang Dolfo, pare. Nakakatuwa naman. Sige tara, sibat na tayo. Habang naglalakad ang dalawa, hindi pa rin mawaksi ang katuwaan ni Arjun sa natanggap na bayad mula sa matanda. Grabe pre, no? Ang galante talaga ni Mang Dolfo. Siguro, sobrang yaman nun sa kanila. Ayaw niya lang ipalata. Yun rin ang tingin ko Oh, ano? Mauna na ako Nandito na tayo sa main road. Doon ka sa Ilaya, di ba? Diyan lang ako sa may pangatlong kanto sa baba. O paano? Ingat ka pag-uwi Salamat sa pagsama pare at sa pagsalo sa akin dito sa problema sa kuryente ni Mang Dolfo. Sige pre, salamat din. At nagka-extra income ako. Sa ulitin pre. O sige. Habang naglalakad si Arjun, napalitan ng kanyang tuwa ng kaba nang muli niya maaalala ang aso kanina. Wala namang aso sa lugar. Ano nga kaya talaga nangyari dun sa aso na yun? Kitang-kita ko sa mukha niya yung takot. Pati dun sa biglang pangingilig ng katawan niya. Grabe. Di ko na alam kung anong iisipin ko. Sa ganung pag-iisip ay hindi niya napansin. Nakarating na siya sa bahay ng kanyang tiyuhin. Pagpasok niya sa loob nito, nakita niya si Mang Nestor na naghahain ng hapunan. O Arjun,
Ba't ngayon ka lang umuwi? Huwag ka nga gumagala-gala pag gabi. Nakalimutan ko sabihin sa iyo na medyo delikado sa lugar nito pagdating ng gabi. Ano pong ibig niyong sabihin delikado? Ano hong meron? Basta, makinig ka na lang sa akin. Huwag kang magagala-gala pag sumapit na ang dilim. Napakamot ng ulo si Aljon. Nagtataka kung bakit. Tila ayaw nito magkwento o dahilan sa pagpapaalala nito. Lumipas ang ilang araw. Nag-focus na lamang si Aljon sa kanyang gawain bilang tourist assistant o tourist guide. Nalibang naman ito at nawala na sa isipan niya ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan nitong mga nakaraang araw. Ayos ah. Mukhang nakuha mo na kaagad ang diskarte sa pagiging tourist guide. Tsak marami ka magiging kliyente at magkakaroon ka na maraming pera dyan. Tuwang-tuwang puri sa kanya ng kanyang tsuhin. Nahihiya namang napakamot si Aljon sa kanyang ulo. Siyempre naman, Chong. Kailangan kong galingan. Magkamag-anak ko tayo, nakakaya namang may masabi sila na nagdala kayo rito ng kamag-anak tapos hindi maayos magtrabaho. Ay, siya nga po pala, Chong. Ito po yung 5,000 ang bag ko dito sa bahay. Para hindi naman nung nakakaya na dito ako nakatira tapos gumagamit pa ako ng tubig, kuryente, sabon. Ano ka ba naman bata ka? Ayos lang yun. Para ka namang iba eh. Magkapatid kami ng nanay mo kaya wala yun. Tsaka dadalawa lang naman tayo rito sa Bora. Kaya hindi masyadong malakas sa tubig at kuryente. Tsaka ayos naman ang sinasahod ko. Kaya huwag mong alalahanin ang mga gastos dito. Kayang-kaya to ng tsuhin mo, no? Sige ho, salamat po, Chong. Sige po, akyat na po muna ako para makapagbihis. O sige, pagkatapos bumaba ka para makapagapunan tayo, ha? Opo, Chong, salamat po. Kinabukasan, muli na namang nagising si Aljon dahil tumatawag si Kenneth sa labas ng bahay. Dali-daling nilabas ang binata, si Kenneth. Oh, pre, anong balita? Yun! Pre, baka gusto mo sumama. Papalaot yung chewing ko. Gusto sana kitang isama para malibang-libang ka naman at makakita ka ng ibang bagay dito. Wala ka naman sigurong gagawin mamayang gabi. Kasi sa araw lang naman tayo nagtutourist guide. So ano, ubra? O sige pre, magpapaalam lang ako kay Chong Nestor. Balikan mo na lang ako mamayang gabi. Gagawa rin lang ako ng sarili kong kawil. Ayun, perfect. O sige, mga bandang alas 7 ka susunduin ha. Doon tayo sa may Aplaya, sa may malapit sa resort, sa bandang kaliwa. Okay pre, walang problema. At umalis na nga si Kenneth. Pagpasok ni Aljon sa bahay. Chong, niyayaya nga po pala ako ng kaibigan kong si Kenneth na mangisda mamayang gabi. Siya po yung kasama ko noong isang araw na ginabi ako na uwi. Nagpakumpuni ho ng kuryente doon sa isang kliyente niya, si Mang Dolfo. Alam niyo, Chong, napakagalante po nung matanda na yon. Nakakatuwa. Okay, mabuti naman, nagkaroon ka ng kaibigan. Kilala ko yan si Kenneth, mabait yan. Buti nagkasundo kayo. Oo nga, Chong. Kaya nga po, natutuwa rin ako kasi hindi pa ako ganun katagal dito. Pero may nakilala na akong kaibigan. O sige, Aljon. Basta yung billing ko ha. Pagkatapos yung pumalaot, umuwi ka agad. Delikado talaga rito sa lugar na to paggabi. Kaya mas maigi kung makikinig ka sa mga paalala ko sa'yo. Opo, Chong. Makakaasa ko kayo. Buong maghapong nagtrabaho si Aljon sa resort. Nag-aasikaso ng mga kliyente. Pasado alas 5 nang nagdesisyon na itong umuwi. Pagdating niya sa bahay ng kanyang tiyuhin, naabutan niya si Kenneth na naghihintay sa kanya. Uy, pre! Ano? Pwede na ba? Sibat na tayo? Oo, pre.
Sige, ilalagay ko lang tong gamit ko sa loob. Tapos kukunin ko yung bagong gawa kong kawil. Ayos! Pagkatapos magbihis at mag-asikaso ng kanyang mga dadalhin, ay pinuntahan na ni Aljon sa kusina ang kanyang tiyuhin upang magpaalam. Chong, tutuloy na po kami. Naghihintay na po si Kenneth sa akin sa labas. O sige, pero Aljon, yung billing ko sa'yo ha, huwag mong kalilimutan. Oho. Mang Nestor. Ako na hong bahala sa kanya. Ihahatid ko si Aljon mamaya pagkatapos namin. O sige Kenneth, mag-iingat kayo. Habang naglalakad ang dalawa, Pre, ano bang merong sa gabi dito sa lugar na to? Bakit lagi ako sinasabihan ng tiyuhin ko na mag-ingat? Pero kapag tinatanong ko naman siya kung bakit, parang hindi naman siya nagkikwento, wala naman siya sinasabi. Alam mo pre, Normal na yung mga ganyan sa matatanda, kahit ako sinasabihan ako ng nanay ko ng ganyan eh. Isipin mo na lang na pinag-iingat tayo para hindi tayo mapahamak. Totoo naman kahit siyang lugar delikado pagdating ng gabi. Hindi natin alam kung may gumagalang masasamang loob, magnanakaw, mamamatay tao. Kaya normal lang na pinag-iingat tayo. Huwag mo na isipin yun. Naiintindihan ko yun, pre. Pero yung pagpapaalala sa akin ni Chong, iba eh. May ibang dating eh. Okay. John, makinig ka ha. Sa lugar na to, medyo delikado talaga pagdating ng gabi. At hindi nga yun dahil sa magnanakaw o mga masasamang loob. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kasi matagal nang may bali-balita na may kakaibang nilalang na gumagala sa islang to. At sigurado kami na hindi taga rito yun. Kami sa tagal ng pamilya namin, wala naman kaming nababalitaan ganun. Kahit ng mga nanay, wala naman silang ganong kwento noon. Tsaka yung tiyuhin mo, matagal na rito yan. Wala talagang ganun. Pero nitong mga nakaraang taon lang, biglang may kumalat na ganong kwento. Wala nga makapagsabi kung anong itsura nitong nilalang na sinasabi nilang gumagala sa gabi. Basta ang nangyayari na lang, may mga lumilitaw na lang ng mga biktima, mga pinawiin ng buhay. May pulis naman dito, di ba? Ano sabi ng mga pulis? Yun na nga ang nakakapagtaka, pre. Kaya nga nila sinabing kakaibang nilalang eh. Kasi hindi nila mawari kung anong nangyari sa biktima. Tila ba pinatay ng hindi tao? Teka lang ha, Kenneth. Kinikilabutan ako. Ang tinutukoy mo ba ay parang aswang? Napansin ni Aljon na tumahimik si Kenneth. Tila ba malalim ang iniisip? Huminga ito na malalim, sabay sabing, sigurado ako, hindi sinabi sa'yo ng tiyuhin mo ang tungkol dito. Dahil hindi talaga binabanggit ang tawag dun eh. Makinig ka. Isang beses ko lang sasabihin sa'yo to at hindi ko na uulitin. Amalanhig. Ano? Tinakpan ni Kenneth ang bibig ni Aljon nang tangkain nitong ulitin ang salitang kanyang sinabi. Pre, pakiusap. Huwag mo na sabihin yung sinabi ko. Narinig mo naman, di ba? Tumango ka. Oo, pare. Naintindihan kita. Pero, ano bang ibig sabihin nung salitang yon? Hindi ka maigi ha. Ang alamanhig ay isang uri na aswang na muling nabuhay. Pinapasa nito ang pagiging aswang sa mga kamag-anak na nasa bingit ng kamatayan. Merong dalawang dahilan kung bakit sila nabuhay. Una,
sila ay aswang na hindi na ipasa sa kalahi ang kapangyarihan nila. Pangalawa, sila ay pinatay na. Pero hindi pa natatapos ang kanilang misyon o layunin sa buhay. Kaya muling nagbalik. At para bang tila naaagnas na aswang. Kinalabutan si Aljon sa narinig. Ramdam na ramdam niya ang pagkaseryoso ni Kenneth habang sinasabi niya sa kanya at ipinapaliwanag kung ano ang kanyang sinabi. Ganun ba? Bangkay na muling nabuhay. Nakakakilabot naman yun, pre. Madalas naninirahan sa kagubatan ng mga yon. Yun ay isang uri ng aswang na nagbalik mula sa kamatayan. Matigas ang pangangatawan nila. Tuwid ang mga panga nito. Ganun ang pagkakalarawan sa kanya ng mga matatanda. Talaga ba? Grabe, nakakatakot naman pala. At ang dahilan kung bakit hindi basta-basta binibigkas ang tawag sa kanila. Dahil meron silang kakayahan na magdulot ng sakit sa mga nagsasabi nito. Kaya pala ayaw banggiting sa akin ni Tio Nestor. Pwede naman palang ipaliwanag katulad ng ginawa mo eh. Sana pinaliwanag niya lang sa akin. Hindi mo masisisi ang tiyuhin mo, pre. At isa pa nga pala, upang mamatay ang mga yon, kinakailangan mo nang maipasa ang kanyang pagiging aswang. Nagagawa niya yun sa pamamagitan ng pagpasa umano ng sisiw na nasa katawan nito sa isang kamag-anak na malapit ng mamatay. Ano? Sisiw? Sisiw yung parang maliit na manok? Hindi, yun lang ang tawag doon, sisiw. Pero basta galing yun sa loob ng aswang. Tapos pinapasa niya doon sa kamag-anak niya na mamamatay na. Pero alam mo, naisip ko lang. Dahil siguro sa patay sila na muling nabuhay, ang baho siguro ng amoy ng mga yon. Ang lansa sigurado. Tsaka, ini-imagine ko pala nakakatakot na ang itsura nila. Baka mahimatay ako pag bigla ako nakakita ng ganun. Kung sakali, paano ba sila matatakasan o meron bang paraan para mapuksa sila? Sabi ng mga matatanda at sabi ng mga taga-ibang lugar, kailangan daw, pag hinabol ka nun, tumakbo ka ng pa-ese-ese, yung bang pakaliwa pa kanan, para kang sumisigsag. Tsaka, pwede ka rin umakyat sa puno. Dahil nga kasi, tuwid na tuwid ang mga paa nila, mahihirapan silang umabol o kaya umakyat sa puno. At isa pa, pwede ka rin daw tumakbo sa pinakamalapit na tubig, dagat, lawa o ilog dahil takot sila doon. Pero kapag wala kang alam sa kanila at nadali ka ng mga yon, talagang wala. Malas mo. Base na rin sa mga ilang biktimang natagpuan. Hindi mo iisipin o ni sa bangungot, hindi mo iisipin na mangyaring maka-encounter ka ng katulad nila. Na mga sandaling yun ay napaisip ng malalim si Aljon. Mas naiintindihan niya na ngayon kung bakit matindi ang pagpapaalala sa kanya ng kanyang tiyuhin. Hindi mawala-wala sa isip ni Aljon ang mga binanggit sa kanya ng kaibigan. Kahit na nakasakay na sila sa bangka, yun pa rin ang tumatakbo sa kanyang isipan. Marami silang nahuling isda ng mga gabing yon, kaya maaga rin silang umuwi. Punong-puno ng isda ang dala ni Aljong timba. Hinatid siya ni Kenneth sa bahay ng kanyang tiyuhin. Pare, salamat sa pagkasama niyo sa akin sa paglaot niyo ha. Nakakatuwa kasi tingnan mo, ang dami kong uwing isda. Nakakalibang pala talaga. Sama niyo ako ulit sa susunod ha. Oo pre, walang problema. Alam mo, ako nga ang natutuwa eh. Mabutit dumating ka rito sa Balagbag. Nagkaroon ako ng bagong kasama sa mga gantong trip ko. Sige pre, ingat sa pag-uwi. Tumango si Kenneth, kumaway, at umalis na ito. Nang mga sumunod na araw,
ay madalas magkasama ang dalawa. Magkasama sila sa pagtatrabaho bilang tourist guide at magkasama rin sila sa pag-asikaso kay Mang Dolfo. Ipinagsisibak nila ito ng kahoy at pagdating naman ng hapon ay sabay sila naghahanap ng buhay na manok o kaya'y pato. Yun kasi ang hilig nitong kainin. Binabayaran naman sila ng Mang Dolfo sa pagiging masunurin sa mga inuutos nito sa kanila. Grabe talaga si Mang Dolfo, pre, no? Napakagalante. Biruin mo, ganito ang binigay sa atin. Napakasimple lang naman ang pinagawa niya. Sabi sa'yo, pre, galante talaga yung matandang yan. Kaya nga nawiwili akong sumideline sa kanya eh. Sakto, wala siyang kasama sa bahay. Oo nga pala, pre. Ba't wala siyang kasama sa bahay? Wala bang pamilya yan? Di ba, nabanggit mo sa akin na nakailang balik na dito yan? Wala bang ibang sinasama ritong kamag-anak? Wala siyang sinasama rito. Pero may mga mag-anak daw yan. Actually, nagkwento na sa akin yan eh. Nasa Capiz daw ang mga kamag-anak niya. Tagarong kasi talaga sila. Umalis siya doon para hanapin ang nawawala niyang anak na babae. Meron kasi ang anak na babae. Sabi ng mga napagtanungan niya noon, nandito daw yung anak niya. Nandito sa Aklan. Dito mismo sa Boracay. Kaya dito siya dumiretso. Nabanggit niya ba sa'yo yung pangalan ng hinahanap niya? Oo, pre. Yung nanay, ni Risa Vicente. At yung anak naman ay Carissa. So bali magnanay palang hinahanap niya. May ganun nga ba naman tao rito? Wala, pre. Pero siguro dahil malaki tong Aklan, kaya maaaring nasa ibang lugar sila nakatira. May inutusan na raw si Mang Dolfo para hanapin yung mag-ina niya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin balita eh. Nang mga sandaling yon, kahit papano'y nakaramdam ng awa si Aljon sa matanda. Dahil sa kanilang pag-uusap, ay hindi napansin ni Aljon na nandun na sila sa tapat ng bahay ng kanyang tiyuhin. Pre, sige, paano? Pasok na ako sa loob. Sa susunod, sama mo ulit sa lakad mo, ha? Oo, pre, akong bahala sa'yo. Timbrehan na lang kita ulit. Ano, tuloy na ako, ha? Sige, pre, ingat. Lumipas sa mga araw at naging regular na ang pagsama ni Aljon kay Kenneth sa pag-sideline kay Mang Dolfo. Kasalukuyan nagsisibak ng kahoy ang dalawa. Nang tila may napansin si Aljon. Pre, matanong ko lang, bakit kaya parang hindi naman ginagamit ng Mang Dolfo itong mga kahoy na pinapasibak niya sa atin? Tsaka na hindi ko rin siya nakikitang lumabas o sumabay sa atin tuwing kumakain tayo. Kumakain ba yun si Mang Dolfo? Yan ang hindi ko alam, pre. Tsaka, nung nag-aasikaso ako ng mga kahon doon, nakita ko yung electric stove. Yun pa nga yung ginamit ko nung nagluto ko ng tanghalian nung nakaraan, di ba? Baka yun ang ginagamit niya. Kaya hindi nababawasan tong sinibak nating mga kahoy. Tsaka anong malay natin? Baka naman pinag-iipon lang niya talaga tayo ng mga kahoy para kung sakaling hindi umubara yung stove na yon, meron siyang alternatibong gagamitin. Ano pa man ang dahilan, hayaan mo na lang siya, Aljon. Huwag mo na pinag-iintindihan. Ang intindihin mo, at ang mas mahalaga, pinapasahod niya tayo. Ay, kung sa bagay, pre, may punto ka nga naman. Sa kabila ng mga sinabing yun ni Aljon, ang katotohanan sa kanyang isipan, oobserbahan niya ang matanda. Isang araw, nakatanggap ng mensahe si Aljon mula kay Kenneth. Sinabihan siya nito na samahan si Mang Dolfo sa pamilihan. Agad na pinuntahan ni Aljon ang matanda. Habang kasabay niya ito sa tricycle papunta sa pamilihan para bumili ng sariwang karne, ay hindi mapakali ang binata. Katabi niya si Mang Dolfo sa loob ng tricycle ng mga sandaling yon. Ano ba itong nararamdaman ko? Nakakainis naman.
Pakiramdam ko talaga nakatitig siya sa akin eh. Pero tuwing lilingunin ko siya, hindi naman. Nakatingin na siya ng diretso. Ano ba ito? Napapaliw na ba ako? Matapos nila makapamili, ay umuwi na rin sila. Madadaanan ang bahay ni Mang Nestor, papunta sa bahay ng matanda. Nang abot tanaw na ang bahay ng kanyang tiyuhin, napansin ni Aljon na sumenya sa matanda. Tinuturo ang bahay na tila ba sinasabi sa kanyang doon na lamang siya bumaba. Sige po. Manong, diyan na lang po ako sa may gate na yan. Okay, sige. At huminto nga ang tricycle sa tapat ng bahay ni Nestor. Bumaba si Aljon at pagkatapos itong magpaalam sa matanda, ay umalis na rin ang tricycle. Sa pagtakbo ng tricycle, ay umihip ang hangin. Doon ay muling naamoy ni Aljon ang pamilyar na masangsang na amoy. Ang bagay na yon ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan habang papasok siya ng bahay. Doon ay sinalubong siya ng kanyang tiyuhin. Oh, mabuti naman nakauwi ka na. Siya nga pala, tsak na maraming kliyente bukas. May promotion ng resort eh. Kaya maganda ka. Paniguradong mapapalaban ka, ha? Magbihis ka na muna. Tapos bumaba ka para makakain at na makapagpahinga ka na. Opo, Chong. Dumiretso na nga sa kwarto si Aljon upang magbihis. Pagkatapos ay lumabas ito. Nakita niya ang kanyang tiyuhin na nakaupo sa may sala. Hindi siya dumiretso sa kusina upang kumain. Nilapitan niya ito. Umupo sa katabing upuan. Sabay sabing, Chong, alam ko na ho yung tungkol sa sinasabi ninyo. Anong sinasabi ko? Yung pong pagpapaalala niyo sa akin. Alam ko na po kung ano ang dahilan. Kinuwento po sa akin ni Kenneth. Natigilan ang kanyang tiyuhin at seryosong napatingin sa kanya. Pasensya ka na, iho. Kung hindi ko sinabi sa'yo. Si Kenneth pa ang nagkwento sa'yo ng mga detalye. Mangyari kasi nito mga nakaraang buwan. Maraming mga turista ang bigla na lang nawawala. Sunod-sunod yun. Ito nga lang pagdating natin dito, nabalitaan ko na meron na namang mga naging biktima. Ang bali-balita ay meron na naman daw halimaw na naligaw dito. Marami ang nagulat dahil ang alam ng karamihan ay matagal nang nasugpo ang ganong klase ng mga aswang. Ganun ho ba? Ano ho kaya ang dahilan kung bakit nagbalik ang ganong klase ng halimaw dito? Hindi ko rin alam. Ayon sa matatanda, kapag daw nalipol na ang isang klase ng aswang sa isang lugar, hindi na talaga bumabalik ang mga to doon. Isang bagay lang o isang dahilan lang ang maaari magpabalik sa isang aswang sa lugar kung saan napuksa na sila. Yun ay kung meron tong hinahanap na mahalaga sa kanila o sa kanya. Sa totoo lang, Aljon, lagpas 10 taon na ako sa lugar na to. Naikwento na sa akin ang mga ganyang bagay. Pero sa loob ng 10 taon, nito lang mga nakaraan ko na balitaan na may mga ganyang pagyayari. Kaya nga matindi na lang ang biling ko sa'yo at pagpapaalala. Naiintindihan ko na ho, Chong. Pero sana kunento nyo na lang talaga sa akin. Kaysa naman sa iba ko panlaman. Pero ganun pa man, salamat po sa pag-aalala ninyo sa akin. Yun nga, pasensya ka na. Iniiwasan ko lang naman na matakot ka eh. Ayokong kapag nagkwento ako ng ganon, bigla ka mag-alala
at bigla mo isiping bumalik na Maynila. Sayang naman yung kita dito sa trabahong ibinigay ko sa'yo. Maganda naman ang kita, hindi ba? Opo, Chong. Naiintindihan ko po kayo. Ang totoo nga po tuwang-tuwa ako dito sa oportunidad na binigay niyo sa akin. Alam niyo, feeling ko sa abroad ako nagtatrabaho sa laki ng kinikita ko rito. Lalo na pag pinagsama yung kita ko dun sa resort, tsaka yung dun sa sideline ko kay Kenneth kay Mang Dolfo. Galante ho kasi talaga yung matanda na yun. Naikwento na nga sa akin ni Kenneth yung matanda na yan. Pamilyar na ako sa kanya pangalan, pero hindi ko pa siya nakikita ng personal. Saan ba nakatira yung matandang yun? At ano bang kwento niya? Dayo lang ho yan si Mang Dolfo dito sa Aklan. Nag-check-in siya sa Boracay pero hindi rin nagtagal. Sabi ni Kenneth naghanap si Mang Dolfo ng bahay na matitiran kaya isang araw lang tong nag-stay sa hotel. Tapos lumipat din ko agad dun sa bahay na nabili sa gitna ng kakahuyan. Ano ka mo? Doon nakatira ang matanda sa gitna ng kakahuyan? Di ba delikado doon? May kasama ba sa buhay yan? Wala ho, Chong. Siya lang ang mag-isa. Ang balita ko, nasa Capiz daw ho ang pamilya niya. Kaya siya nandito para hanapin ang nawawalang anak niya yata. Meron kasi yata siyang anak sa labas na bigla na lang nawala. Sige, basta huwag ka masyadong magtitiwala ha. Lalo pa taga-Capiz sa matandang yan. Nako, mag-iingat kayong dalawa ni Kenneth. Opo. Tsaka wala akong dapat ipag-alala, Chong. Kung meron mang dapat ipag-alala, sana noon pa. Ayos lang kaming dalawa. Hindi na kumibo pa si Nestor sa kanyang narinig. Pero ang totoo'y nababahala siya para sa kanyang pamangkin. Nang mga sumunod na araw, habang naglalakad si Kenneth at Aljon, napadaan sila sa tapat ng barangay. May napansin si Aljon. Pre, ba't ang daming tao dyan sa barangay? Anong meron? Ewan ko ba? Napakaraming nagre-report na nawalan ng alagang hayop, baboy, manok at kung ano-ano pa. Tsaka napakarami rin nakakitang patay na manok, pato, baboy, dun sa may bakanting lote. Doon daw nila lagi natatagpuan ng mga alaga nila kapag nawawala. Patay na at said na said ang dugo. Biglang binalot ng takot at kilabot ang buong katawan ni Aljon. Parang Kenneth, naalala mo yung klase ng aswang na kwento mo sa akin? Oo, bakit? Hindi kaya yung halimaw na yun ang may kagagawan? Kasi hindi mo ba naisip malabong tao ang gumawa nun? O kaya yung mga normal na hayop? Kasi kapag hayop ang pumatay sa mga manok o pato o baboy, di ba hindi naman sila nagtitira ng laman? Uubusin talaga nila yon. Tsaka hindi yung katulad yan na dugo lang ang parang tinitira nila tsaka lamang loob ka mo. May punto ka dyan, pre. Sa totoo lang, yan na nga rin ang naisip ko Pagdating sa bahay ni Mang Dolfo, nagtaka ang magkaibigan dahil wala na ang mga alaga na matanda. Teka, nasaan yung mga pinapakain natin ditong manok, pato at baboy? Pre, hindi kaya dinali sila ng halimaw? Naku po, baka nga wala na Tara, subukan nating hanapin, baka nandyan lang. Ilang minutong nagpalakad-lakad ang dalawa hanggang marating nila ang gitna ng kawayanan. Doon may napansin si Kenneth. Pre, tingnan mo, mga balahibo. Oo nga pre, parang padiretso doon. Tara. At sinundan nila ang bakas hanggang sa... Pre, nakakadiri naman yan.
Ano nangyari sa mga hayop na to? Wakwak ang katawan nila. At Arjun, tingnan mo. Parang said na said sa dugo. Said na said ang dugo. Oo nga pre. Parang yan na halos lahat yung alaga na pinapakain natin ah. Yan na ang lahat ng alaga ni Mang Dolfo. Kung ganun, grabe naman talaga tong halimo pala na to. Biri mo sa dami na nagre-report doon sa barangay. Tapos, eto pang mga to. Nadali lahat ng hayop na to sa loob lamang ng isang gabi. Ewan ko pre. Pero kinakabahan na ako. Mabuti pa umalis na tayo rito sa kawayanan. Mahirap na baka nandito pa yung halimaw. Pero di ba hindi naman lumalabas yun pag-araw? Kaya safe naman siguro tayo. Kahit na, tara umalis na tayo rito. At mabilis ngang umalis ang dalawa upang bumalik sa bahay ni Mang Dolfo. Pagdating doon, nagtaka sila dahil may mga bakas ng paa sa tiles. Puro putik yun. Kakaiba ang bakas ng paa na naroon. Kaya mabilis silang pumasok sa loob para hanapin ang matanda. Mang Dolfo! Mang Dolfo! Pagdiretso nila sa kusina, naabutan nila ang matanda na tila may kinakalkal na naman sa banga. Ay, akala ko naman kung napaano na ho kayo, Mang Dolfo. Ano bang hinahanap niyo dyan? Napansin ni Aljon na tila walang naririnig ang matanda. Patuloy lang ito sa pagkalkal sa banga, kahit alam naman nilang walang laman yon. Ay nako, tara na nga Aljon. Huwag na muna natin kausapin yan. Doon na lang tayo sa may duyan. Mag-cellphone na lang tayo ron. Paniguradong mamaya pa magiging ayos ang pakiramdam ni Mang Dolfo. Gawa rin siguro ng katandaan niya kaya ganyan siya. Kaya hayaan na lang muna natin. Maya-maya pa. Pre, lasing ko na pala. Ano, sibat na tayo? Paano si Mang Dolfo? Ay teka, ayun na. Lalabas siya. Mang Dolfo, buti lumabas kayo. Yung mga alaga niyo nakita namin ni Arjun doon sa kawayanan. Parang inatake ho ng hayop o kung ano man eh. Patay na ho lahat. Matagal na tumingin sa kanila matanda. Sabay sumenyas. Na tila ba nagsasabing, hayaan na lang ang mga nangyari. Dumukot ito sa kanyang bulsa at nag-abot ng pera sa dalawa. Sige po. Maraming salamat po dito. Tuloy na ho kami. At pagkasabi nun, ay tuluyan nang umalis sa magkaibigan. Pero nakakailang hakbang pa lamang sila, ay narinig nilang sumitsit ang matanda. Paglingon nila, sumenyas ito. Naintindihan naman yun ni Kenneth. Sabay sabing, opo, sige po. Mamaya pong 8:00. Sige po. Pagkatapos nun ay muling kumaway upang magpaalam ang matanda. At tuluyan na nga silang umalis. Kinabukasan ay balik sa normal ang gawain ni Aljon. Nandun siya sa resort maghapon at nag-a-assist ng mga guest. Ngunit sa kabila nun, ay napansin ni Aljon na hindi niya nakita maghapon ang kanyang kaibigan. Ano kaya nangyari dun kay Kenneth? Siguro nandun na naman kay Mang Dolfo yun. O baka may inutos na naman sa kanya. Makauwi na nga. Pagdating ni Kenneth sa bahay. Aljon. Bakit parang ikaw lang yata? Nakita kita sa bintana, mag-isa ka naglalakad. Hindi mo ba kasabay si Kenneth? Hindi po, Chong. Maghapon ko nga pong hindi nakita eh. Ganun ba? Hayaan mo lang. Alam mo naman yung isang yon. Maraming racket. O ano? Maghahaponan ka ba?
Hindi, Chong. Naparami ho yung kain namin kanina doon ng mga kasama ko eh. Kaya busog pa ho ako. Diretso na po ako sa kwarto para makapagpahinga. Sige. Siya nga pala. Ako duty ngayong gabi doon sa resort. Kailangan ko nang umalis na maaga hanggat may liwanag pa. So ikaw lang muna dito magdamag. Aljun, maglala ka ng pintuan ha. Tandaan mo, bukas pa na umagang uwi ko. Chong naman kung kayo makapagbilin, tinatakot niyo pa ako eh. Sige po, alam ko nang gagawin ko. Sige. Paglabas ko mamaya, ilala ko yung pinto. Pero pilitin mo na rin bumangon at silipin para ma-double check ang mga lock natin. Sige, Chong. Diretso na po ako sa kwarto. Ingat po kayo mamaya. Pagkatapos nga nun, ay dumiretso na ang binata sa kanyang silid upang magpahinga. Hindi naglaon, ay nakatulog din kagad ang binata marahil sa pagod sa dami ng kanyang ginawa maghapon sa resort. Dahil hindi matatawaran ang dami ng bisita ngayong araw na to. Pasado 2:00 ng madaling araw, naalimpungatan si Aljun. Tila meron siyang naririnig na kumakatok at tumatawag sa labas ng bahay. Sino kaya yun? Parang boses ng babae yun ah. Masilip ko nga. Teka, nanay ni Kenneth yun ah. Mapagbuksan nga ng pintuan. Magandang gabi ho. At tuluyan na nga pinapasok ni Aljun ang ina ni Kenneth sa bahay. Sa paglalahad nito, nalaman nitong hindi pa umuuwi si Kenneth ng mga oras na yon. Normal lang sana, ngunit ang ipinagtataka ng kanyang ina ay hindi umaabot ng ganong oras si Kenneth sa labas. Tinitiyak nito na bago pa man magdilim ay nakauwi na siya sa kanilang tahanan. Ramdam ni Aljun ang pag-aalala sa tinig ng ina ni Kenneth. Humihingi rin ito ng tulong na mahanap ang anak nito. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ang matandang babae. Hinatid siya ng binata sa pintuan. Pagsara ni Aljun ng pintuan, ay napaisip ang binata. Ano kaya nangyari kay Kenneth? Saan ba nagpunta yun? Teka, kanina parang napansin kong pinababalik siya ng Mang Dolfo. At nasabi pa nga ni Kenneth na 8:00 daw. Tama, baka nandun si Kenneth. At dali-dali ngang nagbihis si Aljun upang hanapin ang kaibigan. Sinubukang tawagan ni Aljun ang kanyang tiyuhin upang magsabi. Ngunit nagre-ring lang ang cellphone nito. Hindi niya masagot ang cellphone niya. Siguro dahil na rin sa dami ng mga guests ngayong gabi. Di bale, magme-message na lang ako sa kanya. Pagkatapos maihatid ang mensahe sa kanyang tiyuhin, ay umalis na nga si Aljun. Makaraan ng isang mahabang paglalakad, ay narating niya na nga ang tahanan ni Mang Dolfo. Teka, bakit walang ilaw? May liwanag dun sa second floor. Dun sa isang kwarto sa dulo. Pero hindi liwanag ng bumbilya yun. Liwanag ng kandila yun. Siraan na naman ba ang linya niya ng kuryente? Pero maayos ang pagkakagawa ko ron ah. Pagkatapos ng kanyang napansin, ay dumiretso na sa pintuan si Aljun. Sinubukan niya itong buksan, pero nakalak ito. Umikot si Aljun sa likod upang dumaan sa may kusina. Pagpihit niya sa doorknob, bumukas ang pintuan. Tatawagin niya sana si Kenneth o si Mang Dolfo, pero sa kung anong kadahilanan, mas pinili niyang pumasok ng tahimik. Dahan-dahan niyang itinulak pabukas ang pintuan.
Tahimik sa buong kabahayan. Pumasok si Aljon. Binaybay nito ang kahabaan ng kusina hanggang makarating siya sa harap ng hagdan. Sa parte ng bahay na yon ay tanaw niya ang pintuan ng dulong kwarto kung saan sa labas kanina ay nakita niya ang liwanag na sanhi ng kandila. Doon ay napansin niya rin ang liwanag mula sa kwarto. Hindi nakasarado ang pintuan. May awang. Dahan-dahang umakyat si Aljon. Nasa kaligitnaan na siya ng hagdanan nang napansin niya na naman ang pamilyar na masansang na amoy. Nang mga sandaling ding yun ay biglang binalot ng kaba ang binata. Pagapang niyang itunuloy ang pag-akyat sa hagdan. Pagdating niya sa second floor, dahan-dahan siyang umusat upang marating ang dulong pintuan. Nang makarating siya doon, ay hindi niya kagad maaninag ang loob ng silid, bagamat may kalakihan ng siwang ng pinto. Kinusot niya ang kanyang mga mata at muling sinubukang aninagin ang loob ng silid. Doon ay halos himatayin ng binata sa kanya nakita. Mabuti na lamang at napigilan niya ang kanyang sariling mapasigaw. Ang matanda, si Mang Dolfo, wala itong saplot. Nakaupo ito at nakatalungko. Nang aninagin niya ang harapan ng matanda, nakita niyang merong katawan ng tao sa harap nito na punong-puno ng dugo. Nang sipatin niya ang mukha ng bangkay, nakita niya si Kenneth yun. Ang kanyang kaibigan ay wala ng buhay. Samantalang ang matandang si Mang Dolfo ay tila isang hayop na hayok sa pagkain at pag-inom ng dugo nito gamit ang mga palat na tila ba sumasalok ng tubig sa lawa. Paglingon ni Aljon sa kabilang bahagi ng silid, ay may nakita siyang isa pang bangkay. Hindi niya na maaninag kung sino ito dahil ito ay nabubulok na. Pero ang kalagayan nito ang lalong nagpabalot ng takot kay Aljon. Wasak ang leeg ng bangkay. Ang buong dibdib nito, maging sa sikmura, ay butas na tila ba hinalukay. Nang mga sandaling yun, ay nanghihina ang buong katawan ni Aljon. Pero pinilit pa rin itong magkaroon ng lakas upang dahan-dahang umatras. Habang nakadapa sa sahig, itinitulak ni Aljon ang kanyang katawan paatras, papunta sa may hagdanan. Sinisiguro niya na hindi siya makakagawa ng anumang ingay. At umaasa rin siya na ang maliit na tunog na gawa ng pagdaos-dos ng kanyang damit sa sahig ay nababalot ng ingay na gawa ng matanda. Ingay ng pagngasab nito at paghigop ng dugo. Ilang dangkal na lang ang layo niya sa hagdan nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Naku po, patay! Biglang nilingong muli ni Aljon ang silid at doon nakita niya ang matanda. Nagsalubong ang kanilang tingin. Hindi na nagdalawang isip pa ang binata. Tumayo ito at tinakbo ang hagdanan. Patalon nitong tinatakbo ang mga baitang. Mabilis itong narating ang unang palapag ng bahay. Ngunit marahil dala ng pagkataranta, hindi ito dumiretso sa may pintuan sa may kusina. Dumiretso ito sa may sala. Pagdating niya sa pintuan, hindi niya ito mabuksan. Doon niya naalala ang bukas sa pintuan sa kusina. Ngunit paglingon niya, ay nandun na si Mang Dolfo. Wala itong saplot at ang buong katawan nito ay nababalot ng dugo. Walang ilaw sa loob ng bahay. Ngunit dala ng liwanag ng buwan na mula sa labas, ay naaaninag pa rin ng binata ang itsura ni Mang Dolfo. Sa kanyang mga nakikita, natitiyak ni Aljon
na si Mang Dolfo ay isang alamanhig. Para nga itong bangkay na muling nabuhay. Butot balat. At ng mga oras na yon ay nangangalingasaw ang masansang na amoy na naggagaling sa katawan nito. Ngunit ang lalong nagpatayo ng mga balahibo ni Aljon ay ang mahahabang daliri nito sa kamay na may mga matatalim na kuko. At ang isa pang napansin ni Aljon, tila kakaiba ang laki ng bibig ng matanda. At pagnganga nito, kitang-kita niya ang matatalim na ngipin sa paligid ng kanyang bibig. Patay, ano gagawin ko? Noong mga sandaling yun ay biglang sumugod ang alamanhig. Mabuti na lamang at mabilis na nakaiwas ang binata. Ngunit hindi sapat ang kanyang pag-iwas sapagkat nahagip ng matatalim na kuko ang kanyang braso. Gumulong si Aljon sa sahig. Kasabay nito ang pag-agos ng sariwang dugo sa kanyang braso. Nang makita yun ng aswang, tila ba lalo itong nahayok. Tumalo ng aswang upang sunggaban siya. Mabilis na inabot ni Aljon ang bangko na nasa sala at hinampas ito sa aswang. Tinamaan ng matindi ang aswang sa muka. Gumulong ito sa sahig. Kinuha ni Aljon ang pagkakataon upang tumayo at tumakbo patungo sa may kusina. Huli na ng kanyang mapansin. Nasarado ang pintuan na kanyang pinanggalingan kanina. Naisip niya na marahil habang nandun siya sa may pintuan sa sala, ay isinara naman ng aswang ang pintuang yon upang matrap siya sa loob ng bahay. Mabilis niyang nilingon ang aswang at nakita niya nakaluhod na ito. Tila ba naghahandang sugurin siya. Mabilis na nagpalingalinga sa Aljon. Bigla siyang nagkaroon ng bahid ng konting pag-asa nang nakita niya isang bagay na maaari niyang magamit panglaban sa aswang. Ang palakol na ginagamit niya sa pagsibak ng kahoy nandun sa gilid ng lababo. Mabilis na tumakbo ang binata upang kunin ang palakol. Ngunit bago pa man niya maabot ito, ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang balikat. Inabutan siya ng alamanhig at nakakagat ito sa taas ng kanyang braso. Ah! Umatras si Aljon upang ibangga ang aswang na nasa kanyang likod sa pader. Sa bawat pagbangga nito sa pader ay lalong bumabaon ang kagat nito sa kanyang balikat. Hayop ka! Bitawan mo ako, kaswang ka! Paulit-ulit ang ginawa ni Aljon kahit na namimilipit na siya sa sakit. Sa ikatlong pag-atras nito, ay doon na bumitaw ang aswang. Tila napuruhan nito sa pag-atras ni Aljon na tumama ang ulo nito sa pader. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng binata. Tumakbo ito pabalik sa may lababo at hinablot ang palakol. Alam ni Aljon na mga sandaling yun ay kasalukuyan pa rin namimilipit sa sakit ang aswang. Dahan-dahan siyang tumalikod upang harapin ang aswang na nakahiga sa sahig. Hayop kang aswang ka. Papatayin kita ngayon para hindi ka na makapaghasik pa ng lagim halimaw! Doon ay tinaas ni Aljon ng palakol upang sugurin ang aswang. Mamatay ka na! At tumama ang palakol sa katawan ng aswang. Sa lakas ng pagkakahataw ni Aljon, ay dinig na dinig ang pagtama ng palakol sa sahig. Doon ay namilipid sa sakit ang aswang. Muling itinaas ni Aljon ang palakol. Paglapat ng palakol sa sahig, naghiwalay ang ulo at katawan ng alamanhig. Hayop kang matanda ka. Wala ka nang mabibiktima pa. Teka. Si Kenneth. Inakyat ni Aljon ang silid sa taas. Sa kabila ng matinding amoy, ay pinilit niyang pumasok dito upang tingnan ang kaibigan. Ngunit sadyang huli na lahat. Wala na itong buhay. Napansin ni Aljon na may dalawa pang bangkay
na nasa kabilang sulok ng kwarto. Bumaba si Aljun. Alam ko may basement dito. Saan ba banda yun? Doon. Doon nga pala. Pinuntahan ni Aljun ang basement. Bukas ang pintuan nito. Laking gulat niya nang sa pamamagitan ng liwanag ng kandilang kanyang dala ay nakita niya pa ang napakaraming naaagnas na bangkay doon sa basement. Napakabaho, walang hiya. Ito na siguro yung mga nireport na nawawalang tao. So bukod dun sa mga natagpo ang bangkay, nawakwak at wala ng dugo, ito pang mga to. Hayop kang alamanhig ka, napakaraming na biktima mo. At muling bumalik sa unang palapag ang binata, kung saan naroon ang bangkay ng wala ng buhay na halimaw. Tutuldakan na natin ang lagim mo. Inilapit ni Aljun ang hawak na kandila sa kortina sa may bintana. Mabilis ito nag-apoy. Lumipat naman siya sa may kabilang bintana kung saan meron ding kortina at pinag-apoy niya rin yun. Bago lumabas sa may bantang kusina ay napansin niya ang magkakapatong na mga bakanteng karton na pinaglagyan ng gamit na matanda. Nilapag niya ang kandila sa gilid nito. Mabilis na kinain ng apoy ang karton. Lumabas ang binata at umupo sa may duyan na nakasabit sa may puno. Doon ay pinagmasdan nito na matupok ang bahay ng alamanhik. Tama na rin yan, Kenneth. Ayoko makita nila, lalo na ng nanay mo, ang kahindik-hindik na nangyari sa'yo. Nang makita ng binata na halos matupok na ang buong kabayan, doon na ito nagdesisyong umalis. Pagdating nito sa bahay, ay nandun na ang kanyang tiyuhin. Oh, ano nangyari sa'yo? Nagpaalam na ako kagad para makauwi ng maaga. Dahil nga doon sa mensaheng natanggap ko mula sa'yo. Kaya kahit mamayang alas 7 pa dapat ang uwi ko, umuwi na ako ngayong alas 4 ng madaling araw. Ano bang nangyari? At doon isinalaysay ni Aljun ang nangyari. Ganun ba? Ang totoo niya, nagtanong din ako doon sa resort kanina. Nabanggit ko yung sinasabi mong may hinahanap na anak niyang matandang yan. Wala naman palang pamilya yan. Mag-isa lang talaga yung dumating dito. Marahil ay ginamit niya lang yung kwento na yon para makabili ng bahay dito at makatira dito nang hindi na paghihinalaan. Pero Chong, di ba sabi yun ninyo, ang mga ganyang aswang, bumabalik lang sila sa isang lugar kung saan napuksa na sila dahil meron silang hinahanap? Totoo gayon, pamangkin. Pero hindi naman natin alam ang dahilan doon sa sinasabing paghahanap. Maaring kinakapos na sila na mabibiktima doon sa lugar nila. Maaring nagkakahigpitan na doon, ika ka. Kaya naghahanap sila ng bagong lugar kung saan sila makapambibiktima. Siya ka pala. Gayong nagkaroon ka ng ganyang karanasan dito. Niisip ko na baka magdesisyon kang bumalik na lang ng Maynila. Ano? Babalik ko ako ng Maynila? Chong naman, una ang ganda ng kita ko rito. Pangalawa, wala na ho yung halimaw. Ba't pa ako aalis? Sumilay ang ngiti sa mukha ni Nestor. Halika nga, payakap nga ako, pamangkin. Napakatapang mo. Aray, isugat ko po. Ay, oo nga pala. Halika, gamutin na natin. Habang ginagamot ng kanyang tiyuhin ang sugat ni Aljun, ay patuloy pa rin ito sa pagkwento.
Ngunit hindi na yun naririnig ni Aljon. Na mga sandaling yon, iisa na lamang ang nasa kanyang isipan. Wala na ang lagim na bumapalot sa isla. Ang napakagandang lugar na yon ay muli nang maituturing na isang paraiso.